kaliwanag ng Diyos, lumalakad sa kabanalan ng Diyos, namumuhay siya ng may katwiran. Tandaan po natin ito. When it comes to holiness, holiness is not just by belief, it is by behavior. Do not be just a hearer of the word, but doers of the word. Ang tunay na kabanalan at pagiging matuwid ay hindi lamang sa paniniwala. Maraming tao tama ang paniniwala pero mali lang ang pamumuhay. Parang bansa natin. Alam niyo ba ng bansa natin ay napakaraming magagandang batas. Ang dami daw nating magagandang batas. Kaya lang, hindi na ipapatupad. Gawa tayo ng gawa ng magagandang batas. Walang problema sa batas, hindi lang na ipapatupad. Ang gobyerno at ang ating paral, ang daming magagandang turo at magagandang asal na aral. Ang problema lang, hindi lang talaga nagagawa. So, holiness is not just by belief. It is by behavior. Kaya ang challenge sa atin, do not be content of just becoming a hearer, but a doer. Ngayon ako nangangaral. Hindi sapat ang pangangaral. Ngayon kayo nakikinig. Hindi sapat ang pakikinig. Walang nabago ang buhay dahil nangaral siya. Walang nabago ang buhay dahil nakinig siya. Ang tunay na pagbabago ay ang pagsunod. So righteousness manifests to a life of complete obedience. Kung talagang matuwid ang buhay natin, simple lang, marunong ka sumunod. Tanongin ang katabi. Marunong ka sumunod. Marunong ka sumunod. Sinabi mo. Diba? Kung talagang ikaw ay lumalakad sa katwiran ng Diyos, simple lang. Ang taong matuwid, marunong sumunod. Siyempre, una sa Diyos. Pangalawa sa mga taong nilalagay ng Diyos. Hindi mo kailangan matwira kung talagang nagkamali ka. Ating mga magulang, kung ikaw ay matuwid, marunong ka sumunod sa magulang. Tanongin ulit katabi, national ko ba kay mama, kay papa? Opo, pag nabigyan akong 20. Pag walang 20. Diba? O yung mga nagtatrabaho, marunong tayo sumunod sa ating trabaho. Sa mga naglilingkod sa Diyos, marunong tayo sumunod. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, lumalakad ka sa katwiran, pasawi ka. Pag sumail ka, ang totoong matuwid, marunong sumunod si Jesus ka, di ba? He became obedient even to the point of death. Sumunod pa rin siya. So ang tunay na taong lumalakad sa katwiran ng Diyos, namumuhay ng pagsunod. Maraming taong matalino. Maraming taong magagaling, mahuhusay. Pero tanong, sumusunod ka. Amen? Tandaan niyo po ito, no? A lifestyle of obedience is a lifestyle of blessing. Ang taong namumuhay sa pagsunod ay taong namumuhay sa pagpapala. Sino gusto ng pagpapala? Tingnan niyo yung promotion. Sino ipopromote ng company? Yung matalino? Yung magaling? Yung mahusay? Yung matataas ang natapos? O yung marunong sumunod? Marunong sumunod. Diba? Sabihin na natin ito. Puro college graduate yan, puro doctorate yan, may master. Ang problema sa kanila, hindi nasunod. Ang feeling nila, mas matatalino pa sila sa boss nila. May mga ganong klaseng tao na kung mas mataas ang pinag-aralan nila sa boss nila, ayaw nila sumunod. Kasi feeling nila, mas matalino sila. Pero ang promotion, ibinibigay hindi lang sa matatalino. Hindi lang sa magagaling. Ibinibigay promotion sa mga masunurin. Kasi naman sa mga anak natin. Ito, cum laude, valedictorian. Ito ay valedictorian. O ito naman, pasang-awa. Pero sa yung anak, ito masunurin. Anak, makihugas sa yung plato. Wait lang! Mami ha! Tatlo may mga katwiran sila eh. Ito, sunod, bukas ka. Lahat ng iutos mo itong tatlo may katwiran kasi matatalino itong tatlong to.
Kaya ko nakikikausap ang tatalino nyo. Ito na lang, sunod na sunod.